Alam mo ba? Ilang linggo ring pinag-usapan saan mang sulok ng mundo kung sino nga ba ang kardinal na susunod sa mga yapak ni Pope Francis. Mga yapak na nag-iwan ng marka sa sanlibutan. Pero paano nga ba pinipili ang Santo Papa? Kapag ang kasalukuyang Santo Papa ay namatay o bumaba sa posisyon, kagaya ng nangyari kay Pope Benedict XVI noong 2013, isang conclave ang idinadaos. Ito ay ang pagpupulong ng mga kardinal na may karapatang bumoto upang pumili ng bagong Santo Papa. Nitong mga nakaraang araw, matapos ang pagkakaroon ng seat vacante sa papacy, nagsagawa ang simbahan ng Papal Conclave. Matapos ang 2 araw at 3 beses na botohan, napili na ang ika-267 Santo Papa. Ito ay si Cardinal Robert Francis Prevost at kilala na siya ngayon bilang Pope Leo XIV. Ang pagkilala sa kanya ay pinahayag sa pamamagitan ng tradisyonal na salitang Habemus Papam ng protodekon na si Cardinal Dominic Mamberti. Si Robert Francis ay ang kauna-unahang Amerikanong naluklok bilang Santo Papa. Isinilang siya noong September 14, 1955 sa Chicago, Illinois, USA at isa sa mga ilang Amerikanong nagkaroon ng ganitong posisyon. Dating kasapi si Cardinal Prevost ng Order of St. Augustine, isang relihiyosong grupo na nakatuon sa edukasyon, misyon at paglilingkod sa simbahan. Bago pa man siya na italaga sa mas mataas na posisyon, nagsilbi siya bilang Bishop ng Peru at naging Prefect ng Congregation for Bishops noong 2023. Isa ito sa mga pinakamataas na posisyon sa simbahang Katoliko. Isang makasaysayan ang pag-anunsyo sa kanya bilang bagong Santo Papa na tinanggap ng mundo na may galak at pag-asa. Ang kanyang unang mga salita bilang Santo Papa, "Peace be with all of you." La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Isang mensaheng nagbibigay diin sa kanyang adhikaing pagkakaisa, kapayapaan at pagpapatuloy ng pananampalataya sa panibagong panahon para sa simbahan. Ang pagiging Santo Papa ay hindi lamang simpleng posisyon. Ito ay isang paglilingkod sa buong simbahang Katoliko bilang kanilang pinuno, tagapangalaga ng pananampalataya, tagabuklod ng mga bansa at gabay sa espiritual na buhay ng milyong-milyong mananampalataya sa buong mundo. Si Pope Leo XIV ang bagong muka ng simbahang Katoliko. Abangan natin ang kanyang mga susunod na hakbang, mga mensaheng makakapagbigay linaw at mga panawagan na maaaring baguhin ang takbo ng pananampalataya sa bagong henerasyon. Ngayon, alam mo na!